Isang pinagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga giliw na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naganap taong 1990. Tubong Pangasinan po ako. Tindero po ako ng asin. Sumulat po ako sa inyo upang maibahagi ko po ang kwentong katatakutan na nangyari sa buhay ko. Ulila na po ako sa mga magulang at nakatira po ako sa bahay ng kaibigan ni tatay na si Mang Henry. Siya naman po ang gumagawa ng asin na inilalako ko naman sa Karatig Baryo. Hanggang isang araw po ay nakarating po ako sa isang liblib na lugar na hindi pa namin napupuntahan ng mga kagaya kong naglalako rin ng mga asin. Nakilala ko po ang isang mabait na kapitan. Isang araw ay may natuklasan po kong malagim na lihim sa baryong nasasakupan niya. Doon ko nga po sisimulan ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga pangalan at lugar na ginamit ko ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng totoong lugar na pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Negro. At ito ang aking kwento. Dito sa Pangasinan, matatagpuan ng ilan sa pinakamalalaking salt farms dito sa bansa. Kaya nga, pinangalanan ng lugar natin na Pangasinan eh. Kaya po ba Pangasinan ang tawag sa lugar natin? Dahil ang ibig po sabihin nun pinag-asinan? Ganun po ba yun? Oo, Negro. Ang salt farm na to ay may lawak na 100 hektarya. Kaya mag-produce ng 30 milyong kilos ng asin kada taon. Aba, akalain mo naman, paano po ba gumagawa ng asin? Ang ginagawa ko ay nilalagyan ko muna ng salt water yung salt bed. Salt bed naman ang tawag dito sa kwadradong to na nakabalid sa init ng araw. Maghihintay lang ako ng isang araw. Pagkatapos, yan, ito na magiging itsura ng salt bed. Ito, nakikita mo ba mga to? Ah, opo. Nakita ko po na meron pong asin na nabuo po sa salt bed. Ang galing, di ba? Pero hindi pa niya natatapos, ha? Kailangan suriing mabuti kung maayos ba ang pagkakapino ng mga asin sa pamamagitan ng pangkudkud na to, na para bang kalaykay. Aba, para lang po pala kayo nagwawalis, ano? Gusto ko pong subukan, Mang Henry. O siya, sige. Hawakan mo tong escaper. Sige nga ho. Aba, nakakalibang po pala to, Mang Henry, ah. Oo naman. O hala, sige na, tama na yan. Maglalako ka pa ng asin, hindi ba? Ah, siya nga po pala. Munti ko na po palang makalimutan. Teka, Negro. Ano yan? Na paano ba yung labi mo? Ah, eto po ba? Naku, wala po ito. Sus, sabihin mo nga, napaaway ka na naman ano? Kasi naman po palagi po nila akong pinagtatawanan dahil maitim ako . Ano namang masama sa pagiging maitim mo? Bakit kailangan mo pa makipag-away? Hindi naman po kasi palaging malamig ang ulo ko, Mang Henry. Ay nako, iwasan mo na lamang ang pakikipag-away. Mahirap kapag may kagalit ka. Sige po, iiwas na lang po ako. O siya, sige na. Maghanda ka na at malayo pa ang pupuntahan mo. Salamat po, Mang Henry. Naku, wala yun. Kaibigan ko si Ruel na tatay mo. Kaya naman magmula nang mamatay siya, ako na rin ang tumayo bilang pangalawang ama mo. Siya nga po pala, Mang Henry.
may balita na po ba kayo sa anak po ninyong naglayas? Oo, maganda na katayuan niya. Kaya nga hindi niya na ako naalala eh. Bakit naman po kasi sinisisi niya kayo sa pagkamatay po ng asawa at anak nyo? Siyempre, kung masakit po sa kanya ang nangyari, aba, mas masakit po sa inyo yun, di ba? Huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa kanila. Nalulungkot lamang ako. Misteryo ang naging dahilan ng pagkamatay ng asawa at anak ni Mang Henry. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang mag-ina. Dahil kasi sa nangyaring yun, iniwan siya ng isa pa niyang anak na si Elias. Naglayas ito dahil sinisi siya nito. Si Mang Henry kasi ang huling kasama ng mag-ina bago ito namatay. Magmula nang maglayas ang kanyang anak na si Elias, ay wala na siyang naging balita pa rito. Malungkot ang naging buhay ni Mang Henry, pero naging pabor naman yun para sa akin. Dahil habang nangungulila siya sa kanyang anak, ako naman ang kanyang kinupkop at inaruga. Nang mga panahong yun, ay nawalan din ako ng mga magulang. Namatay sila nang hindi ko man lang nakita ang kanilang muka. Natagpuan kasi silang lumulutang sa dagat at wasak na ang muka. Nakilala na lamang sila dahil sa suot nilang damit. Si Mang Henry ang tumulong sa akin para mabigyan ng maayos na libing ang mga magulang ko. Ngunit hindi pa roon natapos ang paghihirap ng dibdib ko. Natagpuan kasing wasak ang puntod nila at wala na sa loob ang katawan ng mga magulang ko. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pa rin akong alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanila. Maya-maya pa ay umalis na ako sa paggawaan ng asin at inihanda ko naman ang kariton ko. Gawa ang kariton ko sa tabla at gulong ng lumang bisikleta. Yun ang ginagamit ko sa paglalako ng asin. Pagkatapos kong masiguradong maayos ang sasakyan, saka ko naman ilalagay ang 2 sakong asin sa loob nun. Habang tulak ko ang kariton sa mabatong kalsada, napatingala ako sa langit. Mabuti na lang, mainit ang panahon ngayon. Kaya lang, baka nakaabang na naman sa akin sina Proy at Greg. Tiyak na pagtatawanan na naman nila ako. Ay nako, pabihira ang hirap ng maraming inaalala. Madalas akong pagtawanan ng mga tambay sa labasan dahil nga sa itsura ko. Ang tunay kong pangalan ay Romano, pero dahil sa kulay ng balat ko, tinatawag nila akong negro. Hanggang sa nakasanayan ko na ang pangalang yon. Ngunit ayos lang sa akin hanggat kaya kong magpasensya. Pero kanina, napaaway ako dahil hindi ko na talaga kayang tiisin yung masasakit na salitang ibinabato nila sa akin. Ayoko sanang mangyari yon dahil nahihiya ako kay Mang Henry. Mabuti na lang at naintindihan niya kung ano ang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay bigla kong napalingon sa likuran ko. Nagtutulak na ako noon ng kariton nang marinig ko ang boses ni Magno. Oy, negro! Kanina pa kita tinatawag Ang layo naman ang iniisip mo. Si Magno naman ang kaibigan ko at kagaya ko ay maglalako rin ng asin. Taga Maynila siya. Ayon sa kanya, nakapatay daw siya ng holdapper at kahit naareglo na ang kaso niya ay palagi pa rin siyang nag-aalala na baka mamaya ay gantihan siya ng pamilya ng napatay niya. Hanggang sa dito nga siya napadpad sa Pangasinan. Isa pa, ay sawa na raw siya sa trabahong syudad. Gusto naman daw niyang subukang magtrabaho bilang tindero ng asin sa probinsya. Nakilala ko siya nang tulungan niya ako mula sa mga lasing na bumugbog sa akin.
Muntik akong masaksak noon. Mabuti na lang at dumating si Magno. Magmula noon, palagi ko na siyang kasama. Hanggang sa ipinasok ko na rin siyang tindero sa paggawaan ng asin ni Mang Henry. Uy, ikaw pala yan, Magno. Oo, ako nga ito. Kanina pa nga kitang tinatawag, pambira ka. Bakit ba layo ng iniisip mo? Abay, nakatulala ka yata. Wala lang. Bigla ko lang kasing naalala yung unang pagkikita natin. Nako, 1 taon na lumipas. Naalala mo pa rin yun? Siyempre, iniligtas mo ang buhay ko nung araw na yun eh. Siya nga pala. Dumaan ka na ba kay Mang Henry? Nako, hindi pa. May natira pa naman kasi akong asin kahapon. Ipapaubos ko muna to bago ako kukuha sa kanya. Teka, saan ba ang punta mo ngayon? Doon sa kabilang baryo sa malapit sa Sabungan. Ang balita ko, bihirang may pumasok na nagtitinda ng mga asin doon eh. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Saan naman? May nakapagsabi kasi sa akin na merong isang liblib na baryo ang hindi pa natin napupuntahan. Ha? Halos lahat yata ng baryo rito napuntahan natin ah. Anong baryo ba ang tinutukoy mo? Sa baryo ng Agracia. Nako, Magno, sinasabi ko sa'yo. Huwag mo nang papangarapin na puntahan ang lugar na yun. Bakit naman? Mahirap daw makapasok sa baryong yun. Isa pa, alam mo ba na maraming kumakalat na bali-balita na marami raw ang nawawalang bangkay ng tao sa lugar na yun. Ano naman ngayon? Buhay pa naman tayo, di ba? Mukha lang bangkay. Pero buhay pa. Hoy Magno, seryoso ako, ano ka ba? Seryoso din naman ako ah. Abay, kung ayaw mo pumunta ron, di ako nalang mag-isa. Aba, mukha yatang ngayon ko lang narinig yan sa'yo ah. Palagi tayo magkasama pero iiwan mo ako ngayon? Ayaw mo kasing sumama eh. Bakit ba gusto mong pumunta sa lugar na yun? 3 beses mo na kasi akong kinukulit na magtinda nun ah. Ano ba meron sa lugar na yun? Wala naman. Malaki kasi ang kikitain natin kapag nagkataon. Sigurado ka bang may mapapala nga tayo sa baryong sinasabi mo? Kaya nga susubukan natin, di ba? Para malaman natin. Ay nako. O siya. Sige na, sasama na ako sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo. O paano? Tara, let's! Teka, na paano ba yung kamay mo? Ano ba nangyari dyan? Ito ba? Wala to. Nasugatan lang ako dahil sa madalas akong mag-ensayo sa punching bag na may laman ng mga bato. Bakit mo naman kasi ginagawang bagay na yun? Aba, syempre, ensayo. Para sa proteksyon. Lalaki tayo. At hindi natin alam kung sino-sino makakasalamuhan natin sa daan. Kagaya na nangyari sa'yo, di ba? Kung hindi ko kayang makipaglaban nung oras na yun, aba, baka pareho na tayong nagripuhan sa tagiliran. Baka kwento na lang tayo ngayon. Sa bagay, tama ka. O ala, sige na. Umalis na tayo rito at nang makarami tayo. Sabay naming itinulak ni Magno ang kariton namin. Tinahak namin ang daan papunta sa baryo ng Agracion. Pagkalipas ng ilang oras na pagtutulak ng kariton, natigilan kaming dalawa nang makita namin ang tulay na gawa sa tabla. Magno, huwag na kaya tayong tumuloy. Ano? Aba, bakit naman? Para kasing kakaibang lugar na to eh. Ano bang inaalala mo, negro? Sadya namang liblib talaga ang baryong yan eh. Kaya halika na. Narito na rin lang naman tayo eh. Tumuloy na tayo. Halika na. Pero Magno, sigurado ka ba talaga sa baryong pupuntahan natin? Aba, oo naman. Ano bang iniisip mo? Kinakabahan ako sa itsura ng daan eh. Masyadong madilim. Baka nga naliligaw na tayo eh. Ano ka ba, hindi tayo naliligaw, no? Dahil nag-iisa lang naman ang tulay na kahoy sa lugar na to. Sige na Magno, wag na tayong tumuloy. Sa ibang lugar na lang tayo maglako ng asin. Ay nako, negro. Umiral na naman ang pagiging matatakotin mo. Halika na. Wala nang atrasan to. Malayo rin yung nilakad natin.
Sayang naman kung babalik pa tayo. Wala na akong nagawa nang tuluyang tumawid si Magno sa tulay. Kaya napilitan na rin akong itulak ang kariton ko. Tinahak namin ang makipot na daan. Pero pagkalipas ng 15 minuto, nakaramdam naman ako ng pag-aalala. Dahil kahit isang bahay na nakatayo sa gilid ng daan ay wala akong nakikita. Negro, ano ba? Huy! Bilisan mo na! Sandali lang. Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Naghahanap ako ng bahay eh. Pero wala akong makita. Talagang wala kang makikitang bahay rito. Dahil papasok pa lang tayo sa baryo ng agresyon. Hindi pa nga natin nararating yung sinasabi nilang arko eh. Dahil sa sinabi ni Magno, mabilis kong itinulak ang kariton. Pero pagsapit namin sa gitnang daan, natigilan ako. Magno, sandali. Tumigil muna tayo rito. Kanina pa tayo naglalakad eh. Magpahinga muna tayo. Kapag nagpahinga tayo rito, baka naman hapon na tayo makabalik sa baryo natin. Sige na nga. Tara na. Huwag ka na kasing mag-alala. Konti lang naman tong dala nating asin eh. Kaya mabibili rin to kagad. Ang balita ko pa naman, maramihan kung bumili ng asin ang kanilang kapitan. Talaga? Oo nga sabi. Isasama ba kita rito kung hindi tayo kikita ng malaki? Ay nako. Bahala na nga. Dahil sa sinabi ni Magno, nagkaroon ako ng interes na puntahan ang baryong sinasabi nito. Pagkalipas ng 1 oras, narating namin ang isang arko na gawa sa kahoy. Masayang nagsalita si Magno habang nakatingala sa itaas ng arko. O di ba? Narito na tayo sa baryo ng agresyon. Sabi ko na sa iyo eh, hindi pa tayo nakakapasok sa loob ng baryo. Oo na, naniniwala na ako. Pambihira naman oo. Sa sobrang liblib ng lugar na to, pati ang ligaw na damo, kumapit na sa arko. Para bang hindi madalas puntahan ng mga tao ah. Ay nako, tumuloy na tayo. At baka kung saan na naman mapunta ang usapan natin. Muling itinulak ni Magno ang kanyang kariton. Iniwan niya ako sa labas, kaya napilitan akong sumunod sa kanya. Habang naglalakad, ay panay ampun ako sa itsura ng lugar. Maraming ligaw na damong nakaharang sa dinadaanan natin ah. Sigurado ka ba na tama to? Oo nga. Hindi naman kita ipapahamak, ano ka ba? Kaya wag mo nang pansinin ang mga ligaw na damo na yan. Ang mahalaga, yung pupuntahan natin. Tsak na tiba-tiba tayo sa kikitain natin sa benta ng mga asin. Tiba-tiba. Baka naman kapahamakan na mangyari sa atin dun. Iniisip mo kasi, mga negatibo. Positibo lang dapat ang isipin mo nang hindi ka nag-aalala. Halika na, para makarating na agad tayo ron. Tuluyan na nga kaming pumasok sa loob ng baryo ng agresyon. Pagkalipas ng 5 minuto, ay narating namin ang isang malaking bahay na gawa sa kawayan. Maraming mga tanod ang nakatambay sa labas. May mga hawak silang batuta at kanya-kanya ng mga ginagawa. Dahil maingay ang kariton namin, tumawag yun sa pansin ng mga taong naroroon. Kaya naman, lumapit sa amin ang isang tanod na mayroong malagong balbas at bigote. Nakasabit sa leeg niya ang ID at nakilala ko siya sa pangalang Densyo. Humarang siya sa amin at nagtanong kung ano ba ang dala namin. Mga asin lang ho ito. Balak po sana naming maglako ng asin sa baryo nyo. Nandiyan po ba si Kapitan? Hindi nagsalita si Densyo. Sa halip, tumingin siya sa isa pa niyang kasama na nagbabantay sa pintuan ng bahay. Nang makita ko ang salitang barangay hall, napag-alaman ko na yun na ang punong tanggapan ng baryo agresyon. Maya-maya pa, lumapit sa amin ang lalaking tinignan ni Densyo. Patricio ang pangalan nito at nakatitig siya sa aming kariton. Magpapaalam po sana kami kung pwede pong magtinda ng asin
dito po sa baryo ninyo. Nagsalita si Densyo at sinabi niyang hindi na raw kami makakapasok sa baryo. Dahil sa lugar pa lang na yon ay tiyak raw na uubusin ni Kapitan ang asin namin. Mas higit daw nitong kailangan ang asin. Kaya naman, natuwa ako sa sinabing yun ni Densyo. Naku, talaga po. Pakisabi naman po kay Kapitan, may dala po kaming mga asin. Tumango si Densyo at inutusan nito si Patricio na tawagin si Kapitan. Tinawag nilang Kapitan Andy ang taong namumuno sa baryo nila. Nagkatinginan naman kami ni Magno. Kumindat siya sa akin bilang pagpapakita ng tuwa dahil tagumpay ang lakad namin. Pagkalipas ng 5 minuto, kasama na ni Patricio si Kapitan Andy. Nakangiti ito sa amin habang naglalakad. Sa tingin ko ay kasing edad lamang ito ni Mang Henry. Nang makalapit sa amin ang dalawa, ay nagsalita si Kapitan Andy. Sila ba ang sinasabi mo, ha Patricio? Itinuro kami ni Kapitan Andy at tumango naman si Patricio bilang pagsang-ayon dito. Nang magkatamaan kami ng paningin ni Kapitan Andy, agad akong nagbigay ng galang sa kanya. Magandang araw po sa inyo, Kapitan Andy. Magandang araw din naman. Mukhang bago lang kayo rito, ha? Opo. Paano nyo nalaman na bumibili ako ng mga asin? Nang magtanong si Kapitan Andy, si Magno ang sumagot sa kanya. Binanggit lang po sa akin ni Aling Esther. Oo, kilala ko nga siya. Sabi ko, kapag may alam siyang mga tindero ng asin, papasukin sa baryo namin at dumaan muna rito sa barangay. O bueno, magkano ba lahat ang tinda niyong asin? Namilog ang mga mata ko dahil sa tuwa nang marinig ko ang sinabi ni Kapitan Andy. Magkano lahat? At bibiling ko ng mga yan. Talaga po? Hindi po ba kayo nagbibiro, Kapitan? Mukha ba ako nagbibiro? Bakit? Nagulat ka ba? Opo. Ngayon lang po kasi naubos ang asin ko ng isang tao. Nakakatuwa ka naman. Hala, sige na. Ibaba nyo na ang mga asin at bibiling ko lahat yan. Tila lumiwanag ang paligid ko nang sabihin nyo ni Kapitan Andy. Nawala rin ang pagod ko habang si Magno naman ang nagbaba ng mga asin mula sa kariton namin. Pagkatapos ay iniabot sa amin ni Kapitan Andy ang 1,000 piso bilang kabayaran at sobra yon sa tunay na halaga ng mga asin. O ayan na, sa inyo na ang sukli. Pag merienda nyo. Naku, maraming salamat po rito, Kapitan Andy. Walang anuman. At teka, ano bang pangalan yung dalawa? Ako po si Negro at siya naman po ang kaibigan ko na si Magno. Kung ganun, maraming salamat sa inyong dalawa. Nang isisilid ko na sana ang pera sa bulsa ko, biglang may dumating na isang lalaking nagpupumiglas sa pagkakahawak ng 2 tanod. Ayon sa mga ito, nagnakaw ang lalaki ng tinapay at bigas sa tindahan daw ni Aling Lena. Napaunat kami sa pagkakatayo nang makita naming may sugat at pasa ang lalaki sa katawan. Maya-maya pa, sinulyapan kami ni Kapitan Andy. Teka, sandali lang. Huwag muna kayo umalis, ha? May kakausapin lang ako. Madali lang naman ito. Sige po, Kapitan. Hintayin po namin kayo dito. Oo, dahil may sasabihin pa ako sa inyo. Dito muna ako at lalapitan ko lang ang mga ito. Hindi muna kami umalis sa lugar na yon at pinanood namin kung paano gampanan ni Kapitan Andy ang kanyang tungkulin. Nang malapitan na nito ang lalaki, nagtanong si Kapitan Andy sa kanyang mga tanod at naririnig namin ni Magno ang mga pinag-uusapan nila. Ano ba nangyari sa mukha niyan? Ayon sa isang tanod, kinuyog raw ng taong bayan ang lalaking nagngangalang Alex.
dahil sinubukan daw nitong tumakas. Akala ko ay ikukulong kagad ni Kapitan Andy si Alex, ngunit nagulat ako nang marinig ko ang galit na boses nito. Bakit niyo yan dinala rito? Hindi naman pala malala ang kaso niya. Tsaka inayaan ninyong bugbugin siya ng mga tao. Napatungo ang dalawang tanod sa sermon na yon ni Kapitan Andy. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Hala, sige na. Pakawalan niyo na yan. Yung mga kurakot sa bayan na milyon-milyon ang ninanakaw, hindi na kukulong. Pagkatapos, itong lalaking to na tinapay at bigas lang kinuha, dinala nyo kagad dito. Hindi ba kayo nag-iisip? Ibis na kawaan nyo, kinaladkad nyo pa rito. Kasama ito sa pinagbitigan natin kanina, hindi ba? Hindi nakaimik ang dalawang tanod sa sinabing yon ni Kapitan Andy. Ayaw sanang pakawalan ng dalawang tanod ang lalaki, pero nagmakaawa si Alex. Sinabi nitong pakawalan na siya dahil nagawa lamang daw niya yun dahil may sakit ang anak nito. Totoo ba ang sinasabi mo? Tumango si Alex dahil doon sinermonan ulit ni Kapitan Andy ang mga tanod niya. Ayoko nang mauulit to, ha? Palagi ko kayong pinaalalahanan sa mga kasong hahawakan ninyong dalawa. Ikaw naman, Alex. Siguraduhin mo na totoo ang sinasabi mo. Dahil kung hindi, ipapatapon talaga kita sa labas ng baryong ito. Naiintindihan mo? Sumagot si Alex. Sinabi nito na hindi siya nagsisinungaling, kaya naman tuluyan na itong pinakawalan ng mga tanod. Sige na, pakawalan nyo na. Kung may pera kayo, abutan nyo siya ng kahit konting tulong. O bueno, Alex, itabi mo tong perang to at ibili mo ng gamot ng anak mo. Wag ka na ulit magdanakaw, ha? Bumili ka rin ng gamot para sa mga sugat mo. O ito, kunin mo na to. Pagkatapos nitong makuha ang pera, sobrang nagpasalamat ang lalaki kay Kapitan Andy. Pero bigla siyang napatingin sa gawi ko at napatitig sa aking muka. Kinabahan ako. Kakaiba ang uri ng tingin niya. Hindi ko alam kung para saan ang nakita kong takot sa mga mata niya. Hindi ko naman napansing nakita rin pala yon ni Magno. Negro, huwag kang makipagtitigan sa mga mata niya. Sa tingin ko, may ginawa siya kay Kapitan. Kaya naging mabait ito sa kanya. Ano? Anong ibig mo sabihin, Magno? Hindi natin sila lubosang kakilala. Ano ka ba naman, Magno? Mukhang ikaw naman yata ngayon ang pumalit sa akin, ha? Ikaw naman ngayon na nag-iisip ng masama. Basta. Sumunod ka na lang sa akin. Hindi naman ako nakikipagtitigan sa lalaking yun, eh. Mas nangibabaw lang sa akin ang kabaitang ipinakita ni Kapitan Andy. Bihira kasi ang ganyang tao. Tama ka. Bibihira nga ang ganun. Napakunot ang noo ko sa sinabing yun ni Magno habang nakatingin pa rin siya sa gawi ni na Kapitan Andy at sa mga tanod. Maya-maya pa ay muli nitong kinausap si Alex. O paano? May pera ka na magagamit, ha? Pero tulad na sinabi ko, huwag mo nang uulitin ang pagdanakaw. Kapag kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang dito sa barangay. Magkakasunod na tango ang ginawa ng lalaki. Pagkatapos ay kumaripas na ito ng takbo papalayo sa barangay hall hanggang sa pumasok na ito sa kakauyan dahil ayon sa mga tanod, doon siya nakatira. Magno, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng kapitan. Napakabait naman niya sa mga nasasakupan niya. Oo nga eh. Pero kung minsan ang kabaitan ay sinasamantala rin ng mga kawatan. Sa tingin ko naman nagsasabi ng totoo yung lalaki. Ewan ko. Hindi naman natin siya kilala eh. Tumigil lang kami sa pag-uusap nang lumapit sa amin si Kapitan Andy. Kasama niya sina Dencio at Patricio. Pasensya na kayo, ha.
Ngunit tagalan ang paghihintay ninyo. Ano po bang dahilan? At pinaghintay niyo po kami. Balak ko sanang sa inyo na bumili ng mga asin. Kapag bumalik kayo rito, sa akin niya nadalin ang mga tinda niyong asin. Kung ganun po, magiging suki na namin po kayo, Kapitan Andy. Oo, magdadala kayo rito ng asin sa ikadalawang araw. Simula ngayon, sa inyo na ako kukuha ng mga asin. Pero siguraduhin ninyo na maayos ang quality ng mga asin. Opo. Malinis po at quality po ang mga asin namin. Wala, sige na. Makakaalis na kayo. Ay, teka, siya nga pala. Ano ho yun, Kapitan Andy? Huwag na huwag kayong papasok sa baryong ito nang hindi dumadaan sa akin para magpaalam. Dahil kung anong mangyari sa inyo sa loob ng baryo namin, hindi ko kayo pananagutan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Naiintindihan po namin, Kapitan. Teka, Kapitan, sandali lang po. Ano po bang meron sa loob ng baryo ninyo? At nagsalita po kayo ng ganyan sa amin? Hindi mo na kailangan malaman pa, Magno. Ala, sige na, makakaalis na kayong dalawa. Maasa ako na susunod kayo sa mga ibiniling ko. Sige po, Kapitan, pero... Wala lang pero. Isa pa, sasagutin ko lang ang tanong kapag may kinalaman sa trabaho ko. Kung may iba kayong gustong malaman, ang mabuti pa, huwag niyo nang alamin. Gusto ko pa sanang magtanong kay Kapitan Andy kung para saan ang mga asin na binili niya sa amin. Ngunit umurong ang dila ko. Lumapit naman sa akin si Magno at siniko niya ang tagiliran ko. Mabuti na lang at tumalikod na sa amin sina Kapitan Andy at ang mga tanod niya. Tara na, tol. Huwag ka na magtanong. Alam ko naman yung nasa isip mo eh. Ay naku, pampihira, oo. Kilala mo talaga ako, Narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Ayaw niyang sagutin ang mga tanong natin, kaya halika na. Baka mawalan pa tayo ng suki kapag nagpilit pa tayo. Sige na nga, ang malaga, pinakyaw niya ang mga paninda nating asin. Wala na kaming nagawa kundi ang bumalik sa baryo namin. Pagkalipas ng 2 oras na pagtutulak ng kariton, narating namin ng bahay ni Mang Henry. Sinalubong niya kami at tuwang-tuwa siya nang makita niyang naubos ang paninda namin. Talaga? Pinakyaw ng kapitan ng mga asin nyo? Opo, Mang Henry. Abay, mabuti naman pala kung ganun. May nakuha kayong magaling na suki. Kaya alam po kakaiba po ang lugar na yun. Ano ka mo? Abay, paano kakaiba? Napakunot ang noo ni Mang Henry at napatingin siya sa gawi ni Magno na tahimik lang na nakatayo sa tabi ko. Anong ibig mo sabihin kakaiba? Basta po, parang mabigat po ang presensyang nararamdaman ko sa lugar na yun. Dahil sa sinabi ko, sumingit sa usapan namin si Magno. Nasabi po niya ang bagay na yan dahil sa mga ibinilin sa amin ni Kapitan Andy. Ganun ba? Ano ba sinabi niya sa inyo? Huwag daw po kami papasok sa baryo nila nang walang pahintulot niya. Nako, sadyang ganun naman talaga mga kapitan Kaya wag mong bigyan ng mali siyang bagay na yun, negro. Yun na nga po ang sinabi ko kay Negro kanina Sus, ikaw nga to nag-aalala kanina. Hindi naman pag-aalalang tawag doon, kundi pagiging alerto sa paligid. Kung sa bagay, yun ang una nating pagpunta sa lugar na yun. Sige na. Tama na ang pag-uusap tungkol sa baryong pinuntahan nyo. Pumasok na kayo sa loob ng bahay para makapagmerienda kayo. Abay, malaki-laki rin ang kinita nyo ngayon. Sige po, Mang Henry. Tutuloy po kami. Magno, mag-usap na muna tayo. Pabayaan mo muna si Negro na pumasok sa loob ng bahay. Sige po. Magno, mauna na ako sa loob Mag-uusap lang kami ni Mang Henry. Susunod na lang ako sa'yo. Sige, ikaw ang bahala, tol. Iniwan kong nag-uusap ang dalawa at pumasok na ako sa loob ng bahay ni Mang Henry.
Nagtimpla na rin ako ng kape. Pagkatapos kong maubos ang kape, ay pumasok naman ako sa loob ng silid ko. Napansin ko ang buntot ng pagi na nakasuksok sa bubong na gawa sa dahon ng anahaw. Pag-aari yon ng mga magulang ko. Nalaman ko kasing parehong manggagamot ang mga ito at yun ang ginagamit nilang pangontra laban sa masasamang elemento. Naniniwala rin ang mga matatanda tungkol sa kakayahan ng buntot ng pagi. Hindi naman ako naniniwala sa bagay na yon, pero kapag dala ko ang buntot ng pagi, nakakaramdam ako ng kapanatagan ng loob at nawawala ang pag-aalala ko sa paligid. Kaya naman, tumayo ako at kinuha ko yun mula sa bubong. Saka ko pinagmasdang mabuti. Matagal na rin kitang hindi nadadala sa tuwing may lakad ako Pero magmula ngayon, palagi na kitang dadaling kahit saan ako magpunta. Kakaiba kasi yung nararamdaman ko sa lugar na yun Mahigpit kong hinawakan ng buntot ng pagi. Ilang taon na rin ang lumipas nang huli ko itong dinala sa paglalako ko ng asin. Kaya naman, isinuksok ko yun sa bewang ko para hindi ko makalimutan pagkatapos nahiga na ako sa katre. Dahil sa pagod ay agad akong nakatulog. Nagising naman ang natutulog kong diwa sa mahinang pagyugyug ng kamay ni Magno. Negro! Negro, gising na! Gabi na Hindi ka pa ba maghahaponan? Nako, nakatulog pala ako. Oo. Kanina pa nga kitang pinapakinggan habang nagsasalita ka ng tunog. Palagi ka bang ganyan? Oo. Madalas kasi ako nananaginip ng masama Pero ngayon, wala naman ako natatandaang panaginip na masama. Kaya hindi ko alam na nagsasalita na naman pala ako ng tulog. Bumangon muna ako. Saka ko inilinga ang paningin ko sa paligid. Kalat na nga ang dilim sa labas. Kaya ilang oras din pala akong nakatulog. Nabanggit na rin sa akin ni Mang Henry na palagi kang binabangungot kapag natutulog ka. Nagsimula lang to nang mamatay si nanay at tatay. Pero siya nga pala. Ano bang pinag-usapan niyo ni Mang Henry? Wala yun. Pinagsabihan lang ako na wag raw kitang isama kung saan-saan. Ha? Abay, bakit daw? Alam mo naman, di ba? Dahil sa kulay ng balat mo. Baka na naman daw maulit yung nangyari sa'yo kahapon. Munti ka nang mapahamak. Siguro nag-aalala lang siya sa'yo. Talagang mahal na mahal ako ni Mang Henry. Nakakaingit ka nga May pangalawang ama ka na talagang nag-aalala sa'yo. Ay siya nga pala. O anong balak mo bukas? Magpapahinga muna ako sa pagtitinda ng mga asin. Saka na lang tayo maglako kapag magdadala na tayo ng asin sa baryo ng Agrasyon. Aba? Gusto mo na ulit bumalik doon? Siyempre naman. Nakakagana kaya kapag malaki ang bayad. Wala, sige na. Lumabas ka na dyan at kanina pa tayo hinihintay ni Mang Henry. Magmula nang maging tendero si Magno sa asinan ni Mang Henry, kasama ko na siya sa bahay. Wala kasi siyang kamag-anak sa baryo namin, kaya dito na siya pinatuloy ni Mang Henry. Wala namang kaming masabi kay Magno dahil magaan din naman siya sa buhay. Wala, sige na. Mauna na ako sa'yo Sige. Susunod na lang ako, Magno. Nang lumabas sa silid ko si Magno, bumaba naman ako ng katre. Paglabas ko ng kwarto, nagtungo naman ako sa kusina. Nadatnan kong nakaupo sina Mang Henry at Magno sa mahabang bangko habang kumakain. Tumigil sila sa pag-uusap nang makita ko. Sige na, Negro. Umupo ka na at kumain. Salamat po. Ano na naman ba na panaginipan mo? At nahuli ka raw ni Magno na nagsasalita ng tulog. Wala nga po akong maalala O siya, sige na. Kumain ka na at ituloy mo na lang ang pagtulog mo. Alam ko na pagod ka dahil malayo palang baryong pinuntahan nyo. Nanibago lang po. Ako naman po, Mang Henry. Aalis po muna ako. Tumigil sa pagsubo ng kanin si Mang Henry at tumingin siya kay Magno. Bakit? Saan ka pupunta?
Mag-i-ensayo lang po ako dun sa kubo. Ganun ba? Akala ko kung saan ka na naman pupunta eh. Mag-iingat ka lang sa paglabas-labas mo ng gabi At sabi, may gumagala raw na asong ulol sa lugar natin. Baka mamaya matsyempuhan ka nun. Tumigil sila sa pag-uusap nang tumalon sa lamesa namin ang alaga kong pusa. Lumapit ito sa akin at nagpakarga. Maya-maya pa ay wala na kaming imik na ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos naming kumain ay ipinagpatuloy ko ang pagtulog. Si Magno naman ay umalis at nagpunta sa kubo na paborito nitong tambayan. Ngunit naalimpungatan ako sa pagtulog nang marinig ko ang malakas na huni ng pusa ko, kasunod ng lagabog ng mga gamit sa kusina hanggang sa likod ng bahay namin. Napabalikwas ako ng bangon at bigla kong nag-alala. Hala, ang pusa ko yun Ano kaya nangyari sa kanya? Pinakinggan ko mabuti ang ingay sa paligid at narinig ko ang mahinang pag-angil ng isang aso. Natigilan ako dahil pagkatapos ng maingay na huni ng pusa ay nagbago yon na para bang huni ng nasasaktan. Kinapa ko ang buntot ng pagi sa bewang ko dahil bigla kong naramdaman ang pag-iinit nito. Sumilip ako sa bintana habang hawak ang buntot ng pagi. Diyos ko, may isang malaking aso na kumagat sa leeg ng alaga kong pusa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis akong dumaan sa bintana at hinabol ko ang tumakbong aso. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya nakikita ko ang daan. Mabilis akong pumasok sa kakahuyan para sundan ang tumatakbong aso. Napansin ko na lumingon siya sa akin, kaya kita kong tumutulo ang malapot niyang laway na may bahid pa ng dugo. Lintik kang aso ka! Pinatay mo ang alaga kong pusa! Humanda ka talaga sa akin! Nang lalapitan ko na to, ay bigla na naman itong tumakbo habang nag-iinit ang hawak kong buntot ng pagi. Bago lang yun sa pakiramdam ko dahil ngayon ko lang naman nalaman na nag-iinit pala ang bagay na yon. Nang inilinga ko ang paningin ko sa paligid, wala na ang aso. Anak ng, nasa na siya? Saan nagpunta yun? Masamang masama ang loob ko dahil wala na ang pinakamamahal kong alagang pusa. Kaya hindi ako makakapayag na hindi ko mapapatay ang asong tumangay sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap sa aso, ngunit pagdating ko sa gitna ng kagubatan ay bigla ako natigilan. Nakatayo sa harapan ko ang malaking aso na kulay itim ang balahibo. Mapula ang kanyang mga mata habang nakatingin ito sa akin. Mas tumindi ang pag-iinit ng hawak kong buntot ng pagi nang umangil ito ng malakas. Diyos ko, hindi ito ordinaryong aso. Mahaba ang kanyang mga kuko. Hoy, ikaw! Nasaan ang alaga kong pusa, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo pinatay ang alaga ko? Habang nakatutok sa aso ang buntot ng pagi, mas lalong lumakas ang pag-angil nito. Humakbang itong papalapit sa akin. Ikinaskas niya sa lupa ang unang paa habang nakangisi. Napaatras ako dahil ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng aso. Diyos ko po, masama to. Mabigat ang nararamdaman kong enerhiya mula sa kanya. Mas lalong lumakas ang pag-angil ng aso. At sa isang iglap, bigla siyang tumakbo, papalapit sa akin. Dahil sa takot, ay naiwas-iwas ko ang hawak kong buntot ng pagi. Tinamaan ko siya sa muka. Bumagsak siya sa lupa habang umaangil dahil sa labis na sakit. Nilapitan ko siya at nilakasan ko ang loob ko na tignan siya. Ano? Lalaban ka pa, ha? Saan mo dinala ang pusa ko? Nang tangkasan ng babangon nito para atakihin ako, maagap ko siyang pinalo ng buntot ng pagi sa katawan. Dahil doon, bumalik ito sa pagkakahandusay sa lupa at umangil ng malakas.
nakita kong lumilika ng malalim na sugat ang tama ng buntot ng pagi sa katawan nito. Kaya naman, mas lalo akong nagtaka. Bumulwak ang dugo mula sa nakabukan niyang sugat at umusok ang laman nito. Teka, anong meron sa buntot ng pagi na to? Bakit umuusok ang katawan niya? Nang mapagtanto ko kung bakit ganon ang reaksyon ng aso sa buntot ng pagi, bigla kong kinabahan at napatitig sa muka ng hayop. Kung ganon, hindi ka nga ordinaryong aso. Isa kang masamang elemento na nagtatago sa anyo ng aso. Pero kahit na anong klaseng nilalang ka pa, magbabayad ka sa ginawa mo sa alaga ko. 5 beses kong pinagpapalo ng buntot ng pagi ang katawan ng aso. Bawat hampas ko sa kanya, umuusok ang katawan niya. Kahit nagtataka ko ng mga sandaling yun, mas lamang pa rin sa puso ko ang galit na nararamdaman ko. Maya-maya pa, biglang nagbago ang anyo niya. Bumalik siya sa pagiging tao. Walang saplot sa katawan at balot ng malapot na likido ang kanyang balat. Natigilan ako at bigla akong kinabahan nang matiyak kong hindi ako nagkamali sa hinala ko sa aso. Sinagot din ito ang katanungan ko kung bakit umiinit ang buntot ng pagi. Sinasabi ko na nga ba? At hindi ka normal na aso. Dahil isa kang aswang. Dati sa kwento lang kita nakilala, pero ngayon, nalaman ko na totoo pala ang mga kagaya mong aswang. Akala mo siguro matatakot ako sa'yo, no? Hoy, ikaw! Humarap ka! Ipakita mo sa akin ang mukha mo! Nakadapa ang lalaki at nakasubsob ang kanyang mukha sa lupa. Dahil hindi niya ako pinapansin, sinipa ko siya ng malakas sa kanyang tagiliran, kaya naman napatihaya siya ng higa at nakita ko ang mukha niya. Nagulat ako nang makilala ko siya. Teka, ikaw? Ikaw yung pinakawalan ni Kapitan Andy sa baryo ng agresyon, ah? Hindi ba ikaw si Alex? Ikaw yung magnanakaw ng pagkain, tama ba? Anong ginagawa mo rito, hayop ka? Hindi ako nakarinig ng tugon mula kay Alex dahil nakangiwi ang mukha nito sa labis na sakit dahil sa sugat na tinamo niya. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang kanyang mga sugat sa balat. Kahit nagulat ako sa natuklasan ko, tinungtungan ko ang dibdib niya. Pilit ko siyang pinapaamin. Nasaan ang pusa ko? Saan mo dinala? Sinabi niya na pinatay na niya at naubos na niya dahil sa labis na gutom. Hayop ka! Pati ang alaga kong pusa nilantakan mo! Kung ganun, isa kang ang aswang at sinundan mo kami rito! Nakiusap sa akin si Alex na wag ko raw siyang papatayin at wag ko raw ipapaalam sa iba ang tungkol sa totoo niyang pagkatao dahil hayop lang naman daw ang pinapatay at kinakain niya. Kahit hayop lang ang pinatay mo, may buhay pa rin yun na kagaya mo. Ang ipinagtataka ko lang sa iyo, sumunod ka pa sa amin dito para biktimahin lang ang alaga kong pusa. Ibig sabihin nun, ako talaga ang puntirya mo. Nagpaliwanag si Alex. Nagkakamali raw ako sa sinabi ko. Wala raw siyang balak na saktan ako. Talagang wala lang daw siyang mahanap na pagkain sa gubat nila dahil madalas daw na nagroronda doon ang kapitan nilang si Kapitan Andy. Wala akong pakialam sa problema mo. Ang alam ko lang, kampung ka ng kadiliman. Maaaring hayop nga lang ang pinapatay mo. Pero kapag naubos na sila at nagutom ka na, papatay ka na rin ng tao. Kaya habang maaga pa, pipigilan na kita. Inalis ko ang pagkakatungtong ko sa dibdib niya. Inilabas ko ang kamay ko na may hawak sa buntot ng pagi para sana hampasin siya. Ngunit biglang nagkakakawag ang kanyang kamay at binti habang tumitirik ang kanyang mga mata. Ang buong akala ko ay susubukan niyang tumakas
Ngunit nagkamali ako dahil unti-unting umusok ang kanyang katawan. Ang sugat niya ay lumaki at bumuka. Nagkulay itim ang paligid nito at namaga. Sumuka siya ng dugo at ang kulay ng kanyang mga mata ay naging kulay itim. Lumitaw din sa kanyang balat ang kulay ubing mga ugat. Kumulo ang kanyang dugo at sa isang iglap, nasunog ang kanyang katawan at naging abo. Sa labis na pagkabigla ko, hindi kagad ako nakapagsalita. Nagulat ako sa nasaksihan ko. Maya-maya pa ay napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Magno. Nakita ko siyang tumatakbo palapit sa kinaroroonan ko at may dala siyang itak. Negro! Ano nangyari? Anong ginagawa mo rito? Magno, bilisan mo! Halika, tignan mo to, dali! Mas binisan pa ni Magno ang paglapit niya sa akin. At nang makarating siya sa tabi ko, tinignan niya ang lupang tinitignan ko. Ano yan? Bakit may abo dyan? Magno, hindi yan ordinaryong abo. Abo yan ng aswang na pinatay ko kanina, gamit ang buntot ng pagi na to. Teka, ano? Anong sabi mo? Aswang, Magno, aswang. May aswang sa baryo natin at pinatay niya ang alaga kong pusa. Akala ko nung una, aso lamang siya na nauulol. Dahil sabi ni Mang Henry, may gumagalang asong ulol sa lugar natin. Kaya sinundan ko siya at nakarating ako dito. Anong sunod na nangyari? Nakipaglaban ako sa aso dahil muntik niya na akong kagatin. Tinamaan ko siya ng buntot ng pagi. Nagbago ang anyo niya at naging tao siya. Paano mo nalaman na aswang siya? Dahil uminit ang buntot ng pagi ko. Di ba, yun ang palatandaan ng mga matatanda kapag may aswang? Oo, tama ka. Naku, Diyos ko. Hindi ko akalain na may aswang pala sa baryo natin. Pero mas magugulat ka sa sasabihin ko sa'yo kapag nalaman mo kung sino ang aswang na nakita ko. Bakit? Sino nakita mo, Negro? Ang may-ari ng abong yan, walang iba kundi si Alex. Yung lalaking pinakawalan ni Kapitan Andy, yung magnanakaw. Anak ng putya. Yung magnanakaw ng pagkain. Teka, hindi ba taga-baryo siya ng agrasyon? Oo, taga dun nga. Aba, paano siyang nakarating dito? Sinundan niya tayo, Magno. Katwiran niya, gutom na siya at walang mahanap na pagkain sa baryo nila. Pero Negro, sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Dahil nakausap ko siya. Nakiusap pa nga siya sa akin na huwag kong ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang pagkatao. Kung ganun, di mo siya dapat pinatay. Marami sana tayong makukuhang impormasyon sa kanya tungkol sa mga kalahi niya. Magno, hindi ko alam na babalik siya sa pagiging tao. Inatake ko siya kanina habang nasaan yung aso siya. Kaya hindi ko sinasadya ang pagpatay sa kanya. Kung sa bagay, aksidente nangyari at tama ka. Hindi mo alam na aswang siya. Paano siya naging abo? Dahil sa epekto ng buntot ng pagi. Kusang nasunog ang katawan niya at naging abo, Magno. Magno, anong gagawin ko? Wala kang ibang gagawin, kundi ang manatiling lihim to. Isa pa, ingatan mo ang buntot ng pagi dahil magagamit mo yan laban sa mga aswang. Magno, nakapatay ako ng aswang. Kahit na anong klase siyang nilalang, tao pa rin siya. Wala kang kasalanan, kaya huwag kang mag-alala. Biglang natigilan si Magno. Nag-aalala siyang napatingin sa mukha ko. Magno, bakit? Bakit ka natigilan? Diyos ko, hindi kaya ito ang totoong dahilan kung bakit bumili sa atin ng maraming asin si Kapitan Andy? Ha? Anong ibig mo sabihin, Magno? Ang asin kasi ay mabisang pangontra sa mga aswang. Tsak, na doon niya yung gagamitin. Totoo ba yung sinasabi mo, Magno? Oo, ang asin ang pinakamalakas na pangontra laban sa mga aswang. At kaya siguro ayaw niyang sagutin ang mga tanong natin dahil may iniiwasan siya. Mukhang tama ka nga sa sinabi mo, Magno.
Kaya siguro pinagbawalan niya tayong pumasok sa baryo niyang hindi dumadaan at nagpapaalam sa kanya. Dahil ayaw niyang mapahamak tayo sa loob ng baryo niya. Kung ganun, mag-isang lumalaban sa mga aswang si Kapitan Andy? Ganun na nga. Ngayong alam na natin ang tungkol sa mga aswang, sa palagay ko, may magagawa tayong tulong para sa kanya. Teka. Anong binabalak mo, Magno? Ano pa ba? Magdadala tayo ng maraming asin. Teka. Hindi pwedeng malaman ni Kapitan Andy na alam na natin na mayroong aswang sa baryo nila. Hindi nga natin ipapaalam sa kanya na alam na nating may aswang sa lugar na yun. Dahil hihintayin natin na siya mismo magsabi sa atin. Hihintayin nating humingi siya ng tulong sa atin. Paano? Imposibleng mangyari yun, Magno. Posible yun. Dahil tayo lang ang makapagbibigay sa kanya ng kailangan niya. Anong ibig mo sabihin? Kagaya ng sinabi ko, magdadala tayo rin ng asin bukas. Gagawin natin ang lahat para malaman natin kung ano pa ang tinatago nilang lihim sa baryong yon. Sige. Sasama ako sa'yo, Magno. Sigurado ka? Sasama ka? Oo nga. Baka kasi may maitutulong talaga tayo eh. Kung nakarating ang aswang sa baryo natin para mambiktima, hindi malabong mangyari na baka pati tayo mapahamak din. Pati na ang mga taga rito sa atin. Kaya habang maaga pa, pigilan natin ang mga aswang. Tama ka, Negro. Pero paano si Mang Henry? Sasabihin ba natin sa kanya mga natuklasan natin? Mas makabubuting hindi na muna natin sabihin sa kanya. Mag-aalala lamang yun eh. Isa pa, baka madamay lang siya rito. Oh, hala, sige na. Bumalik na tayo sa bahay. Mabuti pa nga. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ang katawan ko eh. Mabuti na lang talaga. At nakita kitang tumakbo rito kanina. Sabi ko na nga be. At hindi ako nagkamali. Kitang-kita ko sa itsura mo ang matinding galit kanina. Tinangay kasi ng aswang ang alaga akong pusa eh. Akala ko nga maaabutan ko pa siya ng buhay. Sa kasamang palad, inubos ng aswang ang katawan ng pusa ko. Huwag ka na malungkot. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa'yo. O tara na, umalis na tayo rito. Mabilis kaming umalis sa lugar na yon, habang magulo pa rin ang isip ko. Kahit nakarating na kami sa bahay at pumasok na ako sa loob ng silid ko, hindi pa rin mawala ang pag-aalala ko. Hindi na rin ako dinalaw ng antok at namalayan ko na lang na maliwanag na pala ang paligid. Kaya bumangon ako sa katre at lumabas ng silid ko. Nadatnan ko naman si Magno na naghahanda ng kanyang kariton. Katulad ko, mukhang hindi rin siya nakatulog. Lalabas sana ako ng bahay para kausapin si Magno nang bigla kong narinig ang boses ni Mang Henry mula sa likuran ko. Teka, ikaw ba yan, Negro? Ako nga po. Aba, bakit ang aga yata ng gising mo? Alas 5 pala ng umaga. Di po kasi ako nakatulog eh. Naalala ko po kasing ngayon kami magdadala ng asin sa baryo ng Agrasyon kay Kapitan Andy. Aba, ngayon na ba yun? Opo, bala ko po sanang ako na lang po maglalagay lamang asin sa sako at hindi na po kayo gisingin. Naku, ayos lang naman ako, ikaw naman. Ako na mag-aanda ng paninda nyo. Ay teka, hindi man lang ba kayo mag-aalmusal? Hindi na po, Mang Henry. Doon na lang po kami mag-aalmusal. Kailangan po kasi naming magdala ng mga asin ng mas maaga. Mahirap na po. Baka makahanap ng iba si Kapitan Andy. Kung sa bagay tama ka. Hala, sige na. At ihahanda ko muna ang mga asin. Nang tumalikod sa harapan ko si Mang Henry, lihim akong nakonsensya dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagsinungaling ako sa kanya. Subalit kailangan ko yung gawin para sa kaligtasan ng mas nakararami. Nang mawala sa paningin ko si Mang Henry, ay ipinagpatuloy ko naman ang paghahanda sa mga dadaling ko sa pag-alis namin papunta sa baryo ng Agrasyon. Pagkalipas ng 1 oras, muling bumalik si Mang Henry. Tapos ko nang ilagay sa sako mga asin. Pwede nyo na kunin ang mga yon. Sige o, salamat po Mang Henry. Nagkatinginan kami ni Magno
dahil bigla kaming nag-alala sa maaaring mangyari sa amin sa pagpunta namin sa baryo ng Agrasyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin kami kay Mang Henry at habang naglalakad kami sa kalsada, bigla kong kinausap si Magno. Tama kayang di natin sinabi kay Mang Henry ang tungkol sa plano natin, Magno? Oo naman. Bakit ba? Wala naman. Nakukonsensya lang ako eh. Ngayon ka lang naman nagsinungaling sa kanya eh, hindi ba? Kung sa bagay, tama ka. Teka, siya nga pala. Dinala mo ba ang buntot ng pagi? Oo, Magno. Ikaw, anong dinala mo sandata? Baril. 45. Ano? Paano ka nagkaroon ng baril? Matagal ko na tong dala-dala. Nakatago lang palagi ito sa bewang ko. Nakuha ko lang to nang minsang nakapatay ako ng holdapper sa Maynila. Pero delikado yan, Magno. Hindi to delikado kapag walang nakakita. Tsaka, mas magandang sandata to kesa sa itak. Isa pa, nilagyan ko to ng katas ng bawang. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi mo. Huwag kang kabahan. Dapat pa nga, malakas ang loob mo dahil may baril ang kasama mo. Huwag ka na nga maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay nakarating kami sa barangay hall ng baryo ng Agrasyon. Subalit nagtaka kami dahil walang tao dun. Walang mga tanod at tahimik ang paligid. Saglit kaming tumigil sa paglalakad. Teka, bakit kaya walang tao rito? Paano tayo papasok nito? Negro, mabuti nga yun eh. Hindi nila malalaman na pumasok tayo sa baryo nila. Pagkakataon na natin to. E paano kung mahuli nila tayo? Baka mas lalo lamang masira ang plano natin. Gagawin natin ang lahat para hindi nila tayo mahuli. Iisip na tayo ng palusot kung sakaling makita nila tayo sa loob ng baryo. Sigurado ka ba? Oo, basta magtiwala ka lang sa akin. Tsaka may katwiran naman tayo eh. Wala sila rito. Kaya lusot na lusot tayo, di ba? Sasabihin lang natin na hinahanap natin sila. Si Magno ang naunang naglakad papasok sa baryo. Kaya sumunod na rin ako sa kanya. Mabilis naming itinulak ang kariton. Pero huminto kami sa paglalakad nang makita namin ang isang matandang lalaki na may dalang pala. Marumi ang kanyang damit at masama ang tingin niya sa amin. Magno, may tao. Huwag mong pansinin yan. Huwag ka magpapahalata na naiilang ka sa mga titig niya. Huwag kang titingin sa mga mata niya. Pero hindi siya umaalis sa kinatatayuan niya. Lalampasan lang ba natin siya? Oo, basta diretso lang ang lakad mo. Kapag kinausap niya tayo, saka lang tayo hihinto sa paglalakad. Ganun na nga ang ginawa ko. Ngunit sa pagtapat namin sa matandang lalaki, bigla siyang nagsalita. Hindi kayo dapat nandito. Ano po? Hindi kayo dapat pumasok sa lugar na ito. Hindi nyo alam ang pinapasok ninyo. Napatingin kaming dalawa ni Magno sa muka ng matandang lalaki dahil sa sinabi nito. Lumapit sa kanya si Magno. Sino po ba kayo? Bakit niyo po sinasabi ang bagay na yan? Ako si Lolo Gaston. Pinaalalahanan ko na kayo. Isang pagkakamali ang pagpunta nyo rito. Kung hindi buo ang loob nyo, may oras pa kayo lumabas ng baryong ito at bumalik sa pinanggalingan nyo. Nagtataka man, ay bigla kaming napaisip ni Magno kung sino ba talaga si Lolo Gaston. Pinakiramdaman ko naman ang buntot ng pagi sa bewang ko, ngunit wala naman akong naramdamang pag-iinit nito. Kaya nasisigurado kong hindi aswang ang matandang kaharap ko. Makinig kayong mabuti sa akin. Mapaganib ang lugar na ito. Alam po namin ang pinapasok namin, Lolo. Kung ganon, buo ba ang loob ninyong malaman ang mga nilalang na nagtatago sa baryong ito? Teka, Tatang. Ano po bang ibig niyo sabihin? Nakakabasa ako ng kilos ng mga tao. Alam kong meron kayong ibang pakay sa baryong to. Sa tingin ko, wala nang makapipigil sa inyo.
Halina kayo. Sumama kayo sa akin. Hindi kami nakapagsalita ni Magno dahil nalaman ng matanda ang tumatakbo sa isip namin. Nang mauna itong maglakad at balak ko sanang sumunod sa kanya, pinigilan ako ni Magno. Umiling-iling siya. Hinawakan niya ang braso ko at hinila niya akong pabalik sa kanya. Bakit, Magno? Hindi tayo pwede magtiwala sa kanya, Tol. Hindi natin siya kilala. Baka isa siyang aswang. Pero tol, wala akong nararamdamang pag-iinit sa buntot ng pagi ko. Kaya hindi siya aswang. Bigla kami natigilan nang tumigil sa paglalakad ang matandang lalaki at humarap siya sa amin. Hindi ba't gusto niyong malaman ang tungkol sa baryong ito? Opo, pero Kaya nga sumama kayo sa akin at may papakita ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Mamayang gabi pa babalik sila kapitan sa barangay hall. Kaya may panahon pa kayo para gawin ang gusto ninyo. Pero siya po mismo ang pakay namin eh. Bago si Kapitan Andy, alamin niyo muna ang nangyayari sa baryong ito. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Gaston, ay napilitan kaming sumunod sa kanya. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating namin ang isang bahay na merong nakaburol. Nagkatinginan kaming dalawa ni Magno. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Lolo Gaston. Isang bahay lang ang pupunta natin. Pero sigurado kung masasagot nito ang mga katanungan ninyo. Pumasok muna kayo sa loob. Iwan niyo muna rito ang kariton. Iniwan nga namin ang kariton sa gilid ng kalsadang nakatapat sa bahay na yon. Saka kami sumunod sa matanda. Pagpasok pa lang namin sa bahay na yon, napatingin na sa amin ang mga tao. Bakas sa kanilang muka ang lungkot dahil sa namatay nilang kaanak. Kaya naman, nagtanong ako kay Lolo Gaston. Ano pong gagawin natin dito? Bakit niyo po kami dinala rito? Gusto ko makita ninyo ang katotohanan sa loob ng baryong ito. Swerte na lang dahil nakapasok kayo nang hindi nalalaman ni Kapitan Andy. Bakit po? Ano naman po ang masama kung pumasok po kami na walang paintulot niya? Dahil sa lihim ng baryong ito, kakailanganin ko ang tulong ninyo. Kaya nagtanong ako sa inyo kung buo ba ang loob ninyo. Gusto po naming malaman kung bakit niyo po kami dinala rito. May ipapakita ko sa inyo. Pero isang tanong, isang sagot. Malakas ba ang loob ninyo? Opo, kaya namin makita kung anong gusto niyong ipakita. Malakas po ang loob namin at hindi po kami natatakot. Nakahanda po kaming tumulong sa inyo, Lolo. Hala, sige na. Pumasok na kayo sa loob ng bahay at pagmasdan ninyo ang katawan ng bangkay. Nang pumasok kami ni Magno sa mismong pinagburulan sa bangkay ng isang dalagita, ay napansin ko na kagad ang kakaiba sa paligid. Magno, bakit kaya maraming asin sa palibot ng kabaon ng patay? Ewan ko. Hindi ko nga rin alam kung bakit sunod-sunuran tayo sa matandang yan eh. Pero sa tingin ko, may gusto siyang iparating sa atin. Kung sa bagay, yan din ang napapansin ko. Tsaka may sandata naman tayong magagamit kung sakaling malagay tayo sa alanganin. Maging alerto na lamang tayo sa paligid. Nang tuluyan kaming makalapit sa kinatatayuan ng ataol ng dalagita, may napansin kagad ako sa muka ng bangkay. Magno, bakit parang kulay ube ang mukha ng patay? Ang dami mo namang napapansin. Pagmasdan mo kasi. Para bang kakaiba ang itsura ng bangkay. Ano kaya ang ikinamatay niya? Bagugot. Bagugot ang ikinamatay niya. Napalingon kami sa gawi ni Lolo Gaston, saka siya lumapit sa aming tabi. Maya-maya pa, dinukot nito ang kanyang bulsa at ipinakita niya ang kanyang kamay na may asin. Nagtaka ako nang iabot niya ito sa akin. Anong gagawin ko po sa asin na to? Ako sana ang gagawa nito. Kaya lang ay hindi ko kaya. Bakit po? Ano po bang gagawin ko rito sa mga asin? Isaboy mo sa mukha ng bangkay. Huwag kayo mag-alala.
Apo ko siya. Apo ko ang nakahiga sa kabaong na yan. Ano po? Apo po ninyo? Oo. Namatay siya dahil sa bagugot. Pero sa tingin ko, wala na rito ang apo ko. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Gaston? Kung hindi po ito ang apo nyo, sino po ang dalagitang nakahiga sa ataol na to? Malalaman natin kung sino siya kapag isinaboy nyo ang asin sa mukha niya. Kayo na ang gumawa dahil hindi ko kayang makitang unti-unting nagbabago ang itsura niya. Sige na, isaboy nyo na. Nanginginig ang kamay ng matanda nang iabot niya sa akin ang ibang asin na natitira sa bulsa niya. Pagkatapos ay inilinga ko muna ang paningin ko sa paligid. Nakita ko sa mga mata ng taong naroroon na nagtataka sila sa ipinapagawa sa akin ng matanda. Dahil hindi rin nila alam kung ano ang binabalak ni Lolo Gaston. Pero dahil sa kagustuhan kong malaman kung anong ibig niyang sabihin, sinabuyan ko ng asin ang muka ng apo niya. Nanlaki ang mga mata namin ni Magno nang tumambad sa paningin namin ang katawan ng puno ng saging. Napaatras ako at agad na isinara ng matanda ang kabaong para itago sa mga tao roon ang naging pagbabago sa itsura ng apo nito. Diyos ko! Paano nangyari yun? Huwag kayong maingay. Sa likod ng bahay tayo mag-usap. Dinala kami ng matanda sa likod ng bahay nito. Pumasok kami sa isang maliit na kubo. Hindi nakatiis si Magno na hindi magtanong sa matanda. Lolo Magno, paano naging puno ng saging ang katawan ng apo nyo? Yan ang ibig ko sabihin sa inyo. Ang lihim na matagal nang nakatago sa baryong ito. Hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong kay Kapitan Andy? Wala siyang ginagawa para sa amin. Puro pangako lang siya. Sa palagay ko, ikaw na matagal ko nang hinihintay na tutulong sa amin sa baryong ito. Teka, bakit naman po ako? Dahil sa kulay ng iyong balat. Ano po? Ano naman po ang kaugnayan ng balat ko sa problema niyo rito sa baryo? Dahil magagamit mo ang kulay mo sa paglusob sa mga aswang na balbal. Hindi ka makikita sa dilim. Ano po yan? Papuri po ba o pangiinsulto? Parang nang-aasar na kayo Hindi ako nag-aasar. Totoo sinasabi ko. Ikaw lang ang makatutulog sa akin. Minsan lang may napadpad dito na mag-asawang manggagamot. Kagaya mo, maitim din ang balat nila. Mag-asawang manggagamot? Pero wala po akong kagaya ng kulay ng balat ko sa lugar po na to. Maliban po sa mga namatay kong mga magulang. Kung ganon, maaaring ikaw ang anak ng mag-asawang albularyong tumulong sa amin noon. Namatay sila sa pagliligtas sa mag-ina ni Henry. Siya kasi ang dating kapitan sa baryong ito. Hindi kami kagad nakapagsalita dahil ang lahat ng ipinagtapat ni Lolo Gaston ay may kaugnayan sa buhay ko at sa buhay ni Mang Henry. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko, pero bigla na lang tumulo ang luha ko. Batay sa reaksyon ng mukha mo, kilala mo ang mag-asawang unang tumulong sa amin. Opo. At hindi ko po alam na yung palang totoong dahilan kung bakit sila namatay. Sila ang mga magulang ko, Lolo Gaston. Iniligtas nila ang mag-ina ng dating kapitan sa baryong ito. Pero namatay din sila at nabalitaan namin na biglang nawala ang bangkay nila sa sementeryong pinaglibingan sa kanila. Dahil ang totoo, katawan na lang ng saging ang inilibing nila at hindi na katawan ng mga magulang mo. Halos mabaliw ako sa natuklasan ko. Si Magno naman ay nanatiling tahimik at hindi makapagsalita. Inilihim sa akin ni Mang Henry ang bagay na yun. Kaya pala, inalagaan niya ako dahil may utang na loob siya sa mga magulang ko. Pero, alam ko naman na hindi niya gustong mangyari yun. Namatayan din siya. Kaya nang una ko palang kayong nakita, ay kinabahan ako. Ay siya nga pala,
Ano bang pangalan ninyong dalawa? Ako po si Negro. Siya naman po si Magno, kaibigan ko. Kung ganon, tulungan niyo ako. Bigyan niyo ng hustisya ang nangyari sa pamilya natin. Kahit di niyo po sabihin, gagawin ko po ang bagay na yan, Lolo. Ako rin. Nakahanda po akong tumulong sa inyo. Salamat. At nagtiwala kayo sa akin. Teka, sandali lang po. Nabanggit niyo pong magagamit ko ang kulay ng balat ko sa pagpuksa sa mga aswang na balbal. Ano po bang ibig niyo sabihin doon? Malinaw ang paningin ng aswang na balbal lalo na sa gabi. Matalas din ang kanilang pag-amoy at alam nila kung nasa na kinaroroonan ng bangkay. Nakakalibing pa lamang. Kung ikaw ang lalaban, mahihirapan silang makita ka sa dilim dahil natural ang kulay mo. Naiintindihan ko ng ibig sabihin ni Lolo Gaston, Negro. Hindi ka nila kagad makikita sa dilim dahil may itim ka. Ewan ko kung matutuwa ako sa mga sinasabi niyo Pero hindi ko alam na meron palang silbi ang kulay ko. Pambihira na yan, oo. Basta Negro huwag kang ngingiti sa dilim kundi yari na. Anak ng putya, dinagdagan mo pa ang pangaasar Natawa na lang ang matanda sa sinabing ni Magno. Pagkatapos naming magplano, ay muling nagsalita si Lolo Gaston. Itago niyo karito niyo para di mahalata ni Kapitan Andy na nandito kayo. Bakit to? Ano po bang meron kay Kapitan Andy? Akala ko po ba, pinapatay niya po ang mga aswang na balbal. Kaya kailangan niya ng mga asin namin. Hindi ako nakakasigurado sa kapitan namin. Dahil kung totoong gumagawa siya ng paraan para sa kaligtasan namin, hindi ito mangyayari sa apo ko. Saglit kaming napaisip ni Magno. Subalit, hindi rin namin pwedeng husgahan si Kapitan Andy. Lalo na at nasaksihan namin kung gaano siya kabuti sa mga nasasakupan niya. Naging hati ang opinyon ko sa mga nangyayari. Kaya naman, pagkatapos namin mag-usap ng tungkol sa gagawin naming plano, ay lumabas kami ng kubo ni Lolo Gaston. Pero nagulat kami nang tumambad sa harapan namin ang mga tanod ni Kapitan Andy. Kasama ito. Masama ang tingin niya sa amin. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sinabihan ko na kayo na kailangan niyo munang dumaan at magpaalam sa akin bago kayo pumasok sa baryong ito? Huwag kayong magalit sa kanila, Kapitan. Humihingi lang sila ng tubig. Huwag kayong makialam dito, Tatang Gaston. Hindi kayong kinakausap ko. Pero yun nga totoo. Nakikiinom lang naman sila ng tubig, Kapitan. Hindi yun ang ipinipunto ko. Alam niyo naman ang sitwasyon dito sa baryo natin, hindi ba? Ayoko may pumapasok na ibang tao sa baryo natin. Hindi ko kayo naiintindihan, Kapitan, kung bakit kailangan niyong itago sa lahat ang nangyayari sa baryo natin. Dahil lalo lamang ako mahihirapang huliin ang mga nilalang ngayon. Ginagawa ko naman ang lahat para protektahan kayo. Pero wala naman pong pagbabago. Hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang mga namamatayan ng pamilya at yung nawawala ng pamilya sa sementeryo. Sabi nang huwag kayong makikialam sa diskarte ko, Tatang Gaston Matagal ko nang inilihim sa buong karatig baryo at tungkol sa mga nangyayari sa baryo natin. Kahihiyan ko po yun at insulto yun para sa akin bilang isang kapitan ng baryong ito. Kapitan, huwag po kayong magagalit kay Lolo Gaston. Sa tingin ko po, kailangan malaman ng lahat ang nangyayari sa baryo ninyo. Marami po kasing mapapahamak Hindi naman ako nagagalit kay Tatang Gaston. Kaya lang, ayoko nang lumaki ang gulo. Ayoko na may nakikialam sa mga diskarte ko. Wala naman po nakikialam sa diskarte nyo, Kapitan Narito nga po kami para tulungan po kayo. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Sapat nang malaman na isa pala kayong pakilamero. Dahil sa sinabi ni Kapitan Andy, sumali na sa usapan ang kaibigan kong si Magno na kanina pang nananahimik.
Teka, mawalang galang na po sa inyo, Kapitan Andy. Hindi po pangingialam ang tawag sa pagtulong po namin sa inyo, kundi pakikiisa. Ayoko ng tulong mula sa inyo. Wala akong tiwala sa inyo. Dahil hindi kayo nakinig sa sinabi ko. Pero kung may mangyaring masama sa inyo, kayo lang naman ang inaalala ko. Hala, sige na. Bumalik na kayo sa barangay hall. At bibiling ko na yung mga asin ninyo. Hindi na ho namin ipagbibili ang mga asin. Bibiling ko mga yon. At wag na kayong babalik dito. Pero bakit po, Kapitan? Nagtitinda lang naman po kami ng mga asin, Siya nga naman po, Kapitan Andy. Wala po kaming ibang ibig sabihin sa pagsuway namin sa mga binili niyo po sa amin. Hindi ko kailangan ng mga taong hindi nakikinig sa sinasabi ko. Isa pa, wag ninyong ipapaalam sa ibang tao ang nangyayari dito. Pero bakit po, Kapitan? Takot po ba kayo malaman ng iba na may aswang na balbal sa lugar po na to? Natigilan si Kapitan Andy nang magsalita ako tungkol sa aswang na balbal at napatingin din ito sa muka ni Lolo Gaston. Kung ganun pala, pati ang tungkol sa aswang ay pinag-usapan niyo na rin. Tatang Gaston, ang akala ko ba, nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi ko na sana gagawin to, Kapitana. Pero natuklasan ko hindi na apo ko ang pinaglalabayan namin. Anong ibig niyo sabihin? Kinuha na ng mga aswang na balbal ang katawan ng apo ko. Ang nakalagay sa kabaong ay puno na lamang ng saging. Kaya pasensya na, Kapitan. Dahil ako na mismo kikilos para hanapin ang mga aswang na yon. Tutulong po kami kay Lolo Gaston. Hindi ako papayag. Ayoko nang may mapahamak na ibang tao sa baryo ko. Kung kinakailangan ipakaladkad ko kayo, ay gagawin ko. Hala, sige na. Hawakan niyo sila. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ang braso ko! Bitiwan niyo sila! Huwag kayong makialam dito, Tatang Gaston. Kung ayaw niyong pati kayo, ay ipatapon ko sa labas. Sasama kami! Hindi nyo na kami kailangan kaladkarin pa! Kahit ilabas niyo ang mga taong yan, hindi mo ko mapipigilan, Kapitan. Hahanapin ko ang mga aswang na balbal at papatayin ko sila. Ako nang bahalang lumutas nun. At itong dalawang dayo na ito, palalabasin ko na sila. Kaya halina kayo, sumama na kayo sa akin at huwag nang matigas ang ulo ninyo kung ayaw niyong ikulong ko kayo. Wala na nga kaming nagawa nang kaladkarin kami ng mga tanod ni Kapitan Andy at dinala sa barangay hall. Sila na rin ang nagtulak ng kariton namin. Pagkatapos ay ibinaba ni Kapitan Andy ang lahat ng mga asin namin. Binayaran niya kami ng 2,000 piso. Ayoko sanang tanggapin yon, subalit pinalabas niya na kami ng sapilitan sa kanilang baryo. Nang tuluyan kaming makalabas sa baryo, natigilan kami ni Magno. Pambihira naman, oo. Nasira kagad ang unang plano natin, Negro. Anong gagawin natin? Tutulungan ko si Lolo Gaston. Nakita mo ba ang reaksyon niya kanina? Oo, Negro. At yan din ang nasa isip ko. Bigla kong nakaramdam ng awa para kay Lolo Gaston nang maalala ko ang nangyari sa apo nito. Hindi ko akalain na aswang balbal pala ang tawag sa nilalang na kumakain at kumukuha ng bangkay. Hindi talaga ako makapaniwala kung paano napalitan ng puno ng saging ang katawan ng apo ni Lolo Gaston. Dahil may kakayaang ilusyon ang mga aswang na balbal. May sabi-sabi pa nga na kaya niyang patulugin ang bantay sa lamay para lamang makuha niya ang katawan ng patay mula sa kabaong nito. Kahit na may asin sa paligid ng kabaong, kaya pa rin? Oo, pero maaaring napalitan na ang bangkay bago pa nailagay ang mga asin. Ay nako, pambihira. Sa dami na natuklasan ko, biglang sumakit ang ulo ko . Anong binabalak mo ngayon, Negro? Hindi tayo aalis sa lugar na to hanggat hindi natin nahahanap ang kasagutan sa mga tanong natin. Papasok tayo sa baryo mamayang gabi.
Sang-ayon ako sa plano mo. Kagaya na napagkasunduan namin ni Magno, naghintay kami hanggang sumapit ang gabi. Saka kami pumasok ng palihim sa baryo at syempre, hinubad ko ang damit ko. Makakatulong yon para hindi kami kagad mapansin ng mga tanod. Hinintay lang namin silang umalis at nilusutan namin ang dalawang nagbabantay na tanod sa tarangkahan ng baryo. Saka kami mabilis na tumakbo papunta sa bahay ni Lolo Gaston. Nadatnan namin si Lolo na naghahanda ng itak habang naglalagay ng mga asin sa bulsa niya, pati sa sandata niya. Nagulat ito nang makita niya kami sa pintuan. Dali-dali ko namang isinuot ulit ang damit ko. Diyos ko po, paano kayo nakapasok sa baryong ito? Hindi ba kayo nakita ni Kapitan? Hindi po, Lolo Gaston. Buo na po pa siya namin, natulungan po kayo, Lolo Gaston. Teka po, Lo. Saan niyo po balak pumunta? Sa sementeryo. Jack, nandun ko sila makikita. Pagkatapos namin pagplanuhan ang paghahanda laban sa mga aswang na balbal, ay nagtungo kami sa kinaroroonan ng sementeryo. Pagdating namin doon, nagtago kami sa likod ng puno habang tanaw namin ang kinaroroonan ng mga puntod. Tumagal halos ng 4 na oras ang paghihintay namin. Ngunit walang palatandaan na may nilalang doon. Naghintay pa kami ng ilang oras hanggang sa lumitaw ang bilog na buwan. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng pag-angil ng aso. Pamilyar yon sa pandinig ko dahil minsan ko nang nakasagupa ang ganong klaseng nilalang. Nagtago kami sa makapal na halaman at inihanda ko ang buntot ng pagi habang si Magno naman ay inilabas niya ang kanyang baril. Si Lolo Gaston naman maigpit na kinapitan ng itak habang hindi namin inaalis ang paningin sa kinaroroonan ng mga puntod. Maya-maya pa ay may mga dumating na mga asong ligaw. Mabilis nilang hinukay ang bagong libing na bangkay habang ang iba naman ay nagbabantay sa paligid. Ito na ang pagkakataon ko para makapaghiganti sa pagkawala ng apo ko. Mabibigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Mabilis kaming sumugod sa kinaroroonan ng mga asong ligaw na tila nag-uusap sa ibabaw ng mga puntod. Pagkakita nila sa amin, bigla silang nagpalit ng anyo bilang mga aswang na balbal. Payat ang kanilang katawan na mahaba ang mga binti at braso. Mukha silang paniki habang nakangising nakalitaw ang malalagari nilang mga ngipin. Sa bilis ng pagsugod nila sa amin, hindi ko naiwasan ang kagat ng aswang na tumama sa balikat ko. Si Lolo Gaston naman ay tinamaan ng kalmot sa braso, samantalang si Magno naman ay panay ang pagpapaputok niya ng baril. Bawat pagpaputok niya ay meron siyang tinatamaan sa pagitan ng mga mata. Nagtaka ako dahil sa kakaibang husay niya sa paggamit ng baril. Maya-maya pa ay binalingan ko ang mga aswang na umaatake sa akin. Malakas ko silang hinagupit ng buntot ng pagi na tumama naman sa kanilang mga katawan. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay at tumitirik ang kanilang mga mata. Pagkatapos, may mga dumating pang mga aswang na balbal. Sabay-sabay silang umatukal ng malakas. Natigilan kaming tatlo at nagdikit ang aming mga likod. Hinarap namin sa iba't ibang direksyon ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Ito na ang pagkakataon para sabuyan sila ng asin. Isang tango lang ang naging hudyat namin ni Lolo Gaston para sabay-sabay naming sabuyan ng mga asin ang mga kalaban. Nagkagulo ang mga aswang na balbal nang tumama sa kanilang katawan ang mga asin. Umusok ang kanilang katawan hanggang sa nakipagsabayang kami sa kanila. Tinamaan ng kalmot sa likod si Lolo Gaston, kaya naman kinailangan niya munang magtago sa likod ng puntod. Si Magno naman ay nakagat sa kanyang braso
Pinagtulungan ito ng mga aswang na balbal. Mabilis naman akong kumilos para tulungan ito. Kaya lahat ng mga nilalang na umatake sa kanya ay pinatay ko gamit ang buntot ng pagi. Salamat sa tulong mo, Negro. Ayos lang yun. Teka, may sugat ka. Wala to. Sanay na ako sa mga sugat. Pangkaraniwan na lang to. Ano ka mo? Hindi na ako nakatanggap ng tugon kay Magno dahil nakipaglaban na rin ito sa mga aswang. Ako naman ay hinabol ko ang mga aswang na balbal na tumakbo papunta sa kakawyan para tumakas. Hinubad ko ang damit ko upang mapatay ko ang mga nilalang nang hindi ako napapansin. Tama nga ang sinabi sa akin ni Lolo Gaston. Nalito ang mga aswang nang umatake ako at madali ko silang napapatay gamit ang buntot ng pagi. Binuhusan ko rin sila ng asin hanggang sa masunog sila. Maya-maya pa ay bumalik ako sa sementeryo kung saan ay naabutan kong isang aswang na balbal na lang ang nakatayo sa harapan ng kaibigan kong si Magno habang nakatutok ang baril nito sa kalaban. Hindi ko akalain na makakapasok kayo sa baryo namin. Hindi na kayo makakalabas pa rito ng buhay. Kung sino ka man, humanda ka! Pinatay mo mga magulang ko, hayop ka! Kaya pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanila! Alam ko na ikaw ang anak na mag-asawang albularyong pinatay ko. Kaya lang, matutulad ka na rin sa kanila. Papatayin din kita, kagaya ng ginawa ko sa kanila. Mabilis na umatake papunta sa aking kinaroroonan ang pinuno ng mga aswang na balbal. Nagpalitan kami ng pag-atake. Suntok sa kanya at ako naman ay hampas ng buntot ng pagi. Tinamaan ko siya sa kanyang dibdib at umatungal siya ng malakas dahil sa labis na sakit. Mabilis na lumapit sa aming kinaroroonan si Magno at itinutok niya ang baril sa noo nito. Para sa mga taong pinatay mo! Hayop kang impakto ka! Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa paligid. Bumaon ang bala nito sa noo ng pinuno ng mga aswang na balbal. Bumagsak siya sa lupa. Sabay palo ko ng buntot ng pagi sa kanyang leeg. Nagbalik siya sa dati niyang anyo bilang tao at nagulat kami nang makita namin kung sino ang aswang. Sa pagkakataong yun, lumapit na rin sa amin si Lolo Gaston. Diyos ko, si Kapitan Andy, siyang pinuno ng mga aswang na balbal. Aba, paano nangyari yun? Dahil nililang niya tayo. Akala ko, kaya siya bumibili ng asin sa amin dahil gagamitin niyang panlaban sa mga aswang. Yung pala, para protekta ng mga kagaya niyang aswang. Hayop siya. Demonyo siya. Matagal kaming naging bulag sa pagkatao ng hayop na kapitan na yan. Mula sa aming harapan, lumiyab ang katawan ng kapitan hanggang sa maging abo ang katawan nito. Dahil abala kami sa pagtingin sa nangyari sa pinuno ng mga aswang, hindi naman namin napansin ang dalawa pang natitirang aswang sa aming likuran. Nagulat na lang kami sa biglang paglundag ng mga ito at tinamaan ako ng malakas na kalmot sa likod ko. Aray! Hayop ka! Ang sakit ng ginawa mo sa likod ko ah! Bakit ba hindi kayo nararamdaman ng buntot ng pagi ko? Dahil sa galit, ay mabilis kong inatake ng palo ang aswang na kumalmot sa likod ko. Bumagsak ito sa puntod at magkakasunod na gupit ang ginawa ko. Umangil siya ng malakas habang nagkakakawag ang kanyang paa at kamay. Sa huling pag-atake ko, bumulwak ang dugo sa kanyang mga sugat hanggang sa bumalik na siya sa dati niyang anyo bilang tao. Ha?
Sabi ko na nga ba? At ikaw yan, Densyo! Nang tignan ko naman si Magno, binaril niya ang aswang sa harapan niya at humandusay ito sa lupa. Nilapitan ko ang aswang na balbal at hinagupit ko ng buntot ng pagi ang kanyang dibdib. Bumalik siya sa anyo bilang tao at lumantad sa paningin namin ang walang buhay na si Patricio. Sabay silang nasunog ni Densyo. Saka ko lang naramdaman ang sakit ng sugat ko. Aray! Ang sakit! Napakasakit ang sugat ko sa likod. Sobrang hapdi. Bakit naman kasi naghubad ka pa ng damit eh? Pambira. Aray, ang sakit. Kaya ako nagubad. Yung kasi sabi sa akin ni Lolo Gaston, para daw hindi ako mapansin kagad ng mga aswang. Bakit? Tagumpay naman, di ba? Napatay mo ang mga aswang sa kakauyan. Madali naman po ako nasugatan. Aray ko, ang sakit. Nagkatawanan kaming tatlo nang mapatingin kami sa mga abong nagkalat sa sementeryo. Nang matapos ang kaguluhan at mapatay namin ang lahat ng mga aswang na balbal, nagulat ako sa biglang pagdating ni Mang Henry. Negro, kumusta kayo? Ayos lang ba kayo, ha? Hindi ka ba nasaktan? May sugat ka ba? Natigilan ako dahil may kasama siyang mga pulis. Mas lalo ako nagulat nang makita kong mabilis na lumapit si Magno sa lalaking nakauniforme ng pulis na may kulay puting panyo sa ulo. Sabay saludo rito. Sir, mission accomplished. Confirm po na mga aswang na balbal ang mga nilalang na pumapatay ng mga tao sa lugar na to. Pati na po sa mga naunang biktima. Binati ng pulis ang tagumpay ni Magno. Kaya naman, lumapit ako kay Magno. Magno? Anong ibig sabihin nito? Bakit sumaludo ka sa mga pulis? Hehe, pasensya ka na tol, negro. Kung di ko sinabi sa'yo na undercover agent ako. At ito, ang mission ko. Ano? Paano nangyari yun? Confidential ang mga ganitong uri ng trabaho eh. Kaya walang dapat na makaalam. Pero ngayong tapos ng mission ko, kailangan mong malaman na si Mang Henry ang tatay ko. Siya ang ama ko, tol. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing ni Magno at nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Tama ka sa narinig mo. Anak ko si Magno. Siya si Elias. Tinanggap ko ang trabahong to para mabigyan ng ustisya ang nangyari kay nanay at sa kapatid ko. Pati na rin sa ustisya para sa mga magulang mo, tol. Anak ng... Hindi ako makapaniwalang mag-ama pala kayo. Pasensya ka na talaga, negro. Hindi ko sinabing anak ko si Magno dahil bahagi ito ng misyon niya. Delikado kapag merong nakaalam ng tungkol sa pagkatao niya. Bago kayo pumunta rito, ipinagtapat na sa akin ni Magno ang tungkol sa plano niyo. Kaya tumawag ako sa superior niya. Patawarin mo rin ako kung inilihim ko sa'yo ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Wala na po sa akin yun, Mang Henry. Ang mahalaga, nabigyan na po ng hustisya ang nangyari sa mga magulang ko. Nagulat lang po ako. Dahil di ko po inaasahang paglihiman niyo akong mag-ama. Pambihira. Mag-ama po pala kayo. Hindi ko man lang napansin yun Oo na. Pasensya na talaga. Huwag ka na malungkot, tol. Huwag ka na magtampo sa amin. Ang mahalaga, natupad ko ang misyon dahil sa tulong mo. May magagawa pa ba ako? Tinapik ni Magno ang balikat ko. Saka lumapit sa amin si Lolo Gaston. Maraming salamat sa inyo, Sir Magno. At sa iyo rin, negro. Dahil sa inyo, nakalaya kami sa mga aswang na balbal. Salamat din po sa inyo, Lolo Gaston. Kundi po dahil sa inyo, hindi po namin malalaman ang tungkol sa mga aswang.
Pagkatapos naming makausap ang mga pulis, pati na ang mga tao, umalis na kami sa lugar na yon. Bumalik kami sa baryo namin at ipinagpatuloy ko ang pagtitinda ng mga asin. Si Magno naman ay muling bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang trabaho niya bilang pulis. Paminsan-minsan ay bumibisita kami kay Lolo Gaston. Nalaman ko rin na kaya pala hindi nararamdaman ng buntot ng pagi ang pangkat ni Kapitan Andy ay dahil sa kapangyarihan nila bilang aswang na balbal na may kakayahang mang-ilusyon. Sa kasalukuyan ay tahimik na po kaming namumuhay dito sa Pangasinan. Napatunayan ko po na gaano man kahirap ang pinagdadaanan natin o gaano man kabigat ang pagsubok na dumadating sa buhay natin, palagi pong may solusyon at katapusan. Palagi lamang tayong hihingi ng gabay sa ating Panginoon na siyang dakilang lumikha. Lubos na nagpapasalamat. Negro. Sa mga panahong tila ang inaasahan nating magiging sandigan at tagapagtanggol ng ating baryo o bayan, ay siya pang pinagmumulan ng pangamba. Natutuklasan nating hindi lahat ng may uniforme ay tunay na naglilingkod at hindi lahat ng may kapangyarihan ay nagmamalasakit. Masakit tanggapin na kung minsan ang dapat sanay kakampi natin ay nagiging dahilan pa ng pagdurusa ng mga inosente. Ngunit sa gitna ng ganitong kadiliman, hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nakamasid sa bawat luha, nakakarinig sa bawat daing, at nakakakita sa bawat kawalang katarungan na pilit ikinukubli sa likod ng kapangyarihan. Sabi nga sa awit, Kabanata 9, talata 9 hanggang 10, ang Panginoon ay kanlungan ng naapi, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, at ang kumikilala sa iyong pangalan ay nagtitiwala sa iyo, sapagkat hindi mo pinababayaan, o Panginoon, ang mga humahanap sa iyo. Sabi rin sa awit, Kabanata 34, talata 18 hanggang 19, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas niya ang mga may espiritong nasasaktan. Marami mang kapigatian ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng iyon. Kaya't huwag tayong magbulag-bulagan sa katotohanang nakikita ng ating mga mata. Buhayin natin ang apoy sa ating mga puso at matutong lumaban, hindi sa pamamagitan ng pot, kundi sa katotohanan at tapang. Ipaglaban natin ang ating karapatan na mabuhay ng payapa at ang hustisyang matagal nang hinihintay ng mga biktimang walang kalaban-laban na pinagkaitan ng buhay. Sa huli, manatili tayong mabubuting tao at higit pang patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos na lumikha, sapagkat anumang gawin ng mga nagtatago sa dilim, hindi kailanman mananaig ang kasamaan. Ang Diyos ay gagawa at gagawa ng paraan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng kalbaryo, at darating ang araw na ang katotohanan ay liliwanag, sapagkat ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento
ni Apong Isaac. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.